Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, binastos si Aimee. Nako, mga traidor di nadadalo sa hearing. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sama na ang bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin itong mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga mga kababayan, unahin na po natin itong sinasabi nating parang binabastos, no? Ang si Senator Aimee Marcos, sapagkat mga kababayan hindi dadalo sa second hearing ang mga subordinate ng administrasyon. Sabi po dito, done talking Palace Bars Marcos officials from attending Senate probe on Duterte's arrest. Yan mga kaubayan. Invoking executive privilege and the possibility of violating the sub judice rule, Malacanang will no longer allow President Ferdinand Marcos Jr.'s subordinates to take part in the ongoing Senate investigation on the March 11 arrest of former President Duterte. Sino ang iimbitahan? Sila naman yata siguro ang nandun di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano ba ang ginagawa pag eto lang for example, wala silang executive privilege, something like that, no? Na mga karapatan, no? May karapatan pa rin yan. Okay? For example lang natin yung mga nangyayari sa Kamara, di ba? Kapag hindi uma-attend ang isang guest speaker or yung kanilang guest, no? Yung kanilang resource person, pag hindi po uma-attend, ano po ba ang ginagawa? No? Pinasusumpinahan. Kapag hindi pa umattend, anong ginagawa? No. Ikino-contempt mga kababayan. I-contempt mo na yan, Senator Aimee Marcos, pag hindi ito mag-umattend, di ba? For example lang, Kasi parang binabastos kayo Gusto nyo pang magtanong pero hindi na pwede magtanong dahil nasa panig nag-administrasyon. Sino ang tatanungin? Lahat ng mga nagtraidor, naghudas doon sa nagkanulo kaya former President Duterte nasa administrasyon. Di ba? Sino pa ang tatanungin kung ayaw nyong ipa-attend yung mga subordinates ninyo? Di ba? Wala tayong magagawa diyan, mga kababayan. Mukhang sila talaga ang batas, no? Eto mga kababayan, pakinggan po natin ang naging reaksyon ni Senator Aimee Marcos patungkol po diyan sa hindi pag-attend, no, ng mga resource person. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to, si Senator Aimee Marcos. Ma'am, kanina sa speech ninyo you mentioned na nakatanggap kayo ng balita na hindi napupunta yung mga cabinet officials sa hearing nyo on Thursday. Was it an official communication from the ES? Yes, I received a letter last night from ES Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitin pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan. Napaisip lang ako bigla mga kabayan, no? Bakit nung panahon ni Vice President Sara Duterte, executive din naman si Vice President Sara Duterte pero sinipot sila, mga kababayan. Pag Duterte talaga walang executive mga kababayan, no? Hindi ko lang alam yung batas about dyan, pero
kung sinasabi nilang executive, bawal silang umattend na sa hearing dahil mga executive sila. Paano na lang si Vice President Sara Duterte? Halos nga i-contempt. Halos nga i-contempt na lang ng Kamara for her to attend the investigation. Paano itong mga ito? Ibig sabihin, mas mataas pa ito sa Vice President natin, mga kababayan. Ng taong bayan. Ang dami nga nagte-text, nagtatanong. Tapos, marami rin bagong impormasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng ating gobyerno. Yun nga. Alam mo, Senator Amy Marcos, pag ganyan ang tono ng inyong pananalita, talagang wala ring a-attend eh. Di ba? Napakalumanay. Hindi ka ba marunong magalit? Binabastos ka, no? Puro miya, mga kaubayan. Binabastos na po kayo. Hindi na a-attend. Dahil hindi natin alam na ano ba? Mayroon ba silang tinatago? Isa lang naman po ang ibig sabihin yan. Kapag hindi na po sila umattend, mga kaubayan, may something wrong. Di ba? Mayroon ba kayong tinatago para hindi malaman ng taong bayan? No? Karapatan po ng taong bayan na malaman ang lahat ng nangyari sa pag-aresto kay former President Duterte, mga kababayan. No? Nandiyan po papasok ang tinatawag na accountability and responsibility. Diba? Transparency ng gobyerno sa kanyang nasasakupan. Yeah. Pero kung ganito ang tono ng ating chairperson, mga kababayan, sa katauhan ni Senator Amy Marcos, parang hindi naman nagagalit. Parang gustong-gusto niya pa nga. Parang gusto niya pa nga, sige, tigil na natin to. Wala rin naman mangyayari yan. Opinion ko lang, ha? Pero kung meron ka talagang prinsipyo, paninindigan sa inyong komite na dapat sumagot sila sa bayan, di ba? Kailangan nilang magpaliwanag, expound yung kanilang mga explanation kasi parang malabo. Kailangan pilitin mo yan, pigain mo yan. Pero wala tayong magagawa kung ganito rin ang magiging reaksyon niya, kung ganito ang reaksyon ni Senator Amy Marcos. Sa bagay, nung una pa lang sinasabi na natin na this is all drama, di ba? Drama lang ito, mga kababayan, just to ease, no, the feelings ng mga Duterte supporters. So ano sa palagay niyo, mga kababayan, may patutunguhan pa ba yung second hearing? Magaganap pa kaya ang second hearing sa pag-aresto kay former President Duterte? Nako, parang malabo na siguro to, mga karibin natin. Ano sa palagay niyo? I-comment nyo na lang po. Okay? At ito pa. Pasadahan din po natin ito, mga kababayan. Okay, pakinggan po muna natin itong kanyang speech, no, ni PBBM. Then bigyan po natin ng reaction to, mga kababayan, sapagkat parang may mali. Ito, mga karibin natin. Ang ikalawang linggo ng kampanya, sinuyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga botante ng Metro Manila para sa kanyang mga sinusuportahang mga kandidato. Muli, may patutsada ang Pangulo sa kalabang partido. Pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Unang point, mga kababayan, sinasabi niyang kumpleto pa ang kanyang mga kandidato sapagkat hindi napasabugan ng Granada. Ngayong present, no, kasi ito past na ito, nangyari na po ito. No, ngayon mo sabihin, wala namang sinabugan ng Granada pero kumpleto pa ba ang inyong mga kandidato? Nagtatanong lang, di ba? Walang sinabugan ng Granada. Walang nagurgur sa kandidato ninyo. Ang tanong, kumpleto pa ba ang kandidato ninyo, Mr. President? Sapagkat hindi na yata uma-attend, no?
At hindi nyo na pinapangalanan si Senator Amy Marcos dyan po sa inyong alyansa. At si yung anak ni Villar, hindi na rin po uma-attend mga kababayan. Paano na yan? Hindi na, wala namang sumabog pero hindi na kayo kumpleto. Baka isisi mo rin yan sa Duterte Naman, wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Hindi natin isusuko. Napansin nyo ba? Ito, pasensya na, napansin ko lang kasi, sa bawat pinupunto, walang pagmumura, hindi tayo ganito. Dapat yung mga tao dyan sumisigaw na di ba? Sa totoong, yung talagang rallying mula sa puso, mga kababayan. Sisigaw na, yay, di ba? Pero dito ang tahimik. Napakatahimik naman ng rally na ito. Ini-stress out na nga yung key word, mga kababayan. Ano pa rin yung reaksyon ng tao? Parang, kumain na ba ang mga ito? Parang wala Walang energy. Ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sinong mga dayuhan na kahit na pang sabihin nila. Point number 3. Hindi tayo susunod sa sinumang dayuhan. Pero anong nangyari sa pag-aresto kay former President Duterte? Hindi ba kayo sumunod sa ICC? Niloloko niyo ba kami? Hindi tayo susunod sa mga dayuhan. Hindi ba talaga? Ano ang akala niyo sa ICC? Pilipino? Hindi yung tawag diyan yung judge nga hindi marunong mag-English, mga kababayan, Hindi mo maiintindihan kung walang translator, hindi mo talaga maiintindihan. Kaya supalpal po itong speech nito. Hindi tayo magpapahawak sa mga dayuhan. Hay nako. Bukod diyan, mga kababayan, ito. Talagang, anong sabi nga dito? Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating sariling bayan. Yan, mga kababayan, It's about, I think, West Philippines na yan. Pero kanina, parang sinasabi niya na hindi tayo susunod, sa mga dayuhan. Eto, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo kung paano tayo pasunurin ng mga dayuhan. Eto po. Glad to be here in Manila with Secretary Teodoro on my first trip as the Secretary of Defense in the Indo-Pacific. You know this, the audience knows this, the United States has been fighting shoulder to shoulder with the Philippines since World War II. Our partnership not only continues today, but we are doubling down on that partnership. And our ironclad alliance has never been stronger. This morning, I also had a chance to meet with President Marcos. And Secretary Teodoro and I just had as I described, very productive discussion about how to not just continue, but accelerate the progress in U.S.-Philippines alliance. We agreed on the next steps to reestablish, and that's key, reestablish deterrence in the Indo-Pacific region. These efforts build on an ongoing $500 million commitment in foreign military financing and other security assistance to support the Philippines' military modernization. First, we agreed that the United States will deploy additional advanced capabilities to the Philippines. This includes using the Nemesis anti-ship missile system and highly capable unmanned surface vehicles in Exercise Balikatan this April.
These systems will enable U.S. forces and the armed forces of the Philippines to train together on using advanced capabilities to defend the Philippines' sovereignty. Second, to enhance interoperability for high-end operations. We agreed to conduct bilateral Special Operation Forces training in the Batasan Islands. Did I get that right? Batanes, Islands. Special Forces training together. Third, Secretary Teodoro and I agreed to prioritize bilateral defense industrial cooperation, which is critical. So today we published a joint statement outlining our priority areas for cooperation. This includes co-producing unmanned systems and increasing combined logistics support. I was just in Guam. Sen, wag natin tapusin mga kababayan. Yung gusto kong i-point out dito mga karibin natin, mukhang hawak tayo ng US. Parang sila ang nasusunod dito sa ating bansa mga kababayan. Nasaan po yung sinasabi kanina ni PBBM na walang sino mang dayuhan ang hawak sa atin? No? So, ang unang point ko doon, yung sa ICC, yung kaya former President Duterte, no? Sabi niya, walang hahawak. O hindi tayo magpapadikta or something na like that, diba? Sa mga dayuhan. Pero ganit, hindi tayo susunod sa mga dayuhan. Yun yung exact word, mga kababayan. Pero bakit ganun? Sumunod pa rin kayo sa ICC. We are not a member of the ICC. Ngayon naman po parang dinidiktahan tayo ng mga Amerikano dito sa ating bansa. Oh. Kaya sabi ko sa speech na yun, budol eh. Budol na naman tayo mga kababayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion. Maging ano man yan, no? Ilabas nyo na. At eto pa mga kababayan, ako. Sa kabila ng pagkaka-aresto kay former President Duterte, eto, President Bongbong Marcos Jr. to visit Mindanao again to campaign for Alyansa senatorial candidates. Yan. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is set to visit Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao on Wednesday, April 2, 2025, mga kababayan. The President will join his senatorial slate for a campaign rally of Alyansa para sa Bagong Pilipinas on April 5 in General Santos City, followed by sortie in Kadapawan City on April 6. Yan mga kababayan, yan po yung schedule ng ating Pangulo, no? Yung kanilang mga campaign rally, no? Pero ang komento po dito ng mga taga Mindanao, grabe. Sabi po ng mga taga Mindanao, huwag na lang po kayong pumunta, Mr. President. Ang kapal naman, sabi pa ng iba, ang kapal naman ng mukha ninyo. Marami pa, ayaw ko nang basahin. Medyo, yung iba, medyo below the belt na, pero it is their right, no? To express. They have the freedom of expression. It's either written, verbal, o kung ano pa man mga kababayan, di ba? Ano po ang inyong masasabi dito sa pagbisita? Kayong mga taga Mindanao, do you accept? Wala rin naman kayong magagawa, accept nyo na lang, no? Si PBBM, bantayan nyo na. Diyan po sa Mindanao, mga kababayan, ang kanilang campaign rally. Pinopromote ko na rin, mga kababayan, na huwag kayong pumunta. Well, anyway, kung pumunta man kayo, punta kayo. Di ba? At least may tao man lang na pumunta sa kanilang campaign rally, okay? Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Last na po ito mga kababayan, sapagkat gustong-gusto ko lang pong i-share. Kasi eto, April 1, ngayon po ito Baka sabihin nyo, April Fool's Day. Pero hindi po ito false mga kababayan PH debt reaches record 16.63 trillion in February 2025. Nako,
The Philippine sovereign debt soared to a new record high as of February 2025, reflecting the government's ongoing borrowing efforts to fund socio-economic and infrastructure initiatives, according to data released by the Bureau of the Treasury. Aba, gagamitin pala. Or ginamit, no? Socio-economic and infrastructure. Grabe itong infrastructure, ha? Napakalaki siguro ng sa DPWH lang 1 trillion eh. 'Di ba? 1 trillion plus ang kanilang budget sa infrastructure. DPWH, mga kaubayan. Sana lang marami silang magawang mga tulay, airport, seaport, like what the past administration did, mga kaubayan. Pero parang wala naman tayong nakikita saan napupunta ang 1 trillion. Nako, trillion na yan, mga kababayan, ha? Hindi na yan milyon, hindi na yan bilyon. Trillion na po yan. Sana naman po ay ma-audit po ito ng COA dahil yung 125 million nga na sinasabi nilang ang tawag dyan, yung confidential fund ni Vice President Sara Duterte ay in-audit pa. Ito kayang trillion, hindi nila i-audit. Wag lang kayong matamad, COA. No? Kalkalin nyo yan hanggang sa to the last cent, no? Para malaman ng taong bayan. Well, anyway, mga karabin natin, anong opinion nyo dyan sa ating utang? Napakalaki na po. Baka pati yung mga apo natin ay magbabayad nitong utang na ito. Baka pati apo ng apo natin ay magbabayad pa rin sa mga utang na ito. Nako po. Ano po ang inyong reaksyon dyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang patunayan mo sa mga Pilipino kung talagang may malasakit ka, pa-impeach mo kapatid mo at kasuhan ng mga likong politiko. Ito ang rin sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos maglabas sa kanyang official statement ng presidential sister na walang iba kundi si Senator Amy Marcos, kung saan ay kanyang sinabi na talagang para sa kanya ay hindi siya sang-ayon at talagang mali ang ginawa ng pamahalaan sa pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan, para sa kanya, mali, mga kababayan, pag-aresto, no? Kay former President Duterte. Alam na niyang mali, pero bakit ngayon mukhang hindi na matutuloy yung second hearing sapagkat hindi na pa-attend yung mga hudas, mga traidor sa ating bansa, mga kababayan. Diba? Napakalaking question mark, no? Kung kailan mo nalaman na may mali sa pag-aaresto kay former President Duterte, saka naman hindi pa-attend din, no? O hindi ipapa-attend ng administrasyon yung kanilang mga subordinates, kung saan nalaman na ng chairperson na may mali talaga sa pag-aresto. So yan talaga, mga kababayan, napakalaking pagkakamali. Puro na lang mali yung nababanggit natin, no? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa pagkirakaw ng tao.